grabe lang talaga ang pagpipilipit sa mga talata para lang ma-justify niya kung anong klaseng leader siya ngayon. Anyway, tanggap naman na ng lahat, pati ng mga members, na wala ka talagang balak na magpatanong. Ayan, yan yung mga bagay na nakakalungkot, na nakikita natin na nangyayari ngayon dito sa MCGI, na kitang-kita mo kung paano talagang nababaluktot, natutwist ang talata. I don't know, for whatever reason, na kayang masikmura ito ng mga nandyan, sa loob ng MCGI, lalo na ng mga KNP at ng mga manggagawa, Nakakalungkot pagka ganyan po ang pangyayari. Pero, kausap ko po si Kawili ngayon, nagpaalam ako sa kanya kung po pwede kong magamit yung kanyang sagot. Ito po pala itinalakay ni Kawili, at bigyan ko po ng daan yung sagot ni Kawili, samantalang ako po'y walang kasama rito at meron lang kailangang ayusin. I-play ba ko po sa inyo at papatugtugin ko itong sagot ni Kawili tungkol dito sa verse na ito, na binabanggit ng kasalukuyang leader ng religion na yan. At ito po, gusto kong ipanood sa inyo itong bahaging ito ng sagot ni Kawili. Kawili, salamat sa pagbibigay mo ng pahintulot. Narito po ang sagot ni Kawili dito sa statement na ito ng ating kuya. Meron kasing na-share sa akin na video, Brother Edwin, yung CKDR, binasa yung unang Pedro 3:15, Brother Edwin. At sa aking pakikinig, halatang-halata si KDR kung ano ang gusto niyang gawin dyan sa talata. Pinipilipit niya, Brother Edwin. Pinipilit pong baluktutin yung talata, Brother Willie. Pinipilipit. At meron siyang pambabaluktot sa talata na ginagawa para iiwas yung kanyang sarili, Brother Edwin. Ngayon, basahin natin yung unang Pedro 3:15. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Brother Edwin, napanood mo rin ba yung video binabanggit ko? Opo, kanina po, nung sinyer niyo po sa akin yung video, napanood ko po. Ano ang nadinig mo doon sa mga salitang namutawi sa bibig ni KDR? Papaano, Brother Edwin, binigyan ng, hindi ko masabing paliwanag papaano nilabo ni KDR yan talata? Sige, Brother Edwin, ikaw muna mauna. Ang sabi po ni KDR dito po sa talata na ating binasa, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran. Dapat daw po, Brother Willie, yung mga kapatid ang laging handa. Kasi yung sabi, kayo hindi naman kami Ayun. Yun po ang sabi, opo. Ang unang binitiwan diyan ni KDR, pansinin niyo kapatid na Rodel, di ba? Opo. Ang nakasulat lagi kayong handa. Hindi kasi sinabing lagi kaming handa ng pagsagot. Opo, ganun po ang kanyang paliwanag kanina doon sa talata. Sige, manghingi tayo ng komento dito sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Baka kayo po'y napanood nyo po, napakinggan nyo po yung video ni KDR. Latest video po yan paano nyo po naintindihan yung mga sinabi ron ni KDR? Sige po, mag-message lang po kayo dyan at babasahin namin ni Brother Edwin para masali po kayo dito po sa ating talakayan ngayon. Baka yung video na yun hindi pa nila napanood. Pwede ba nating ma-share yun, Brother Edwin? Dito sa comment sa chat box natin. Susubukan ko po, Brother Willie. Susubukan ko pong i-share. Sige, magawa natin ng paraan para sila maikli lang naman yun, mapanood nyo habang habang tayo
narito sa programa. Ako kasi, yan, baka si Mr. Vegeta, meron din siyang ano doon, napakinggan niya yung video na yon na kung saan sabi ni KDR, lagi kayong handa ng pagsagot. Hindi kasi sinabing lagi kaming handa. Tas tumatawa-tawa si KDR. Parang ang pinapalabas niya, Brad Edwin, ang sinasabihan dito yung mga tinuturuan hindi kasama rito yung nagtuturo. Walang obligasyon yung nagtuturo dito sa sinasabing ito na laging handa ng pagsagot. Brother Edwin, sa ating mga nasa Facebook, nasa YouTube na mga ka-Bible study, yun yung unang punto Sabi ni KDR, unang punto. Tapos, pangalawang punto. Opo, Brother Ano yung Willie. pangalawang punto, Brother Edwin, natatandaan mo? Wala naman daw po nakalagay doon na magtanong, Brother Willie. Oo, yan ang pangalawang punto, Brother Edwin. Nakasulat ika dyan, lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran. Wala ikang nakasulat na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na magtatanong sa inyo. Ayan, Brother Edwin. Tama po. Ayan. At eto pa, Brad Edwin, nadinig ko pa yung isa pang pinunto niya na hindi ibig sabihin nung salitang pagsagot, Brother Edwin, Opo. dahil merong inaalam. Di ba, Oo. Merong tinatanong sa iyo, may inaalam sa iyo, kaya ikaw sumasagot. Ang sabi ni KDR, parang ganito lang yan. Huwag kang mag-alala, Brad Edwin. Sagot kita. Ayan. Hello. Nadinig mo yan, Brad Edwin, yung ganong argumento ni KDR? Opo. Brother Willie. Paano ika ngayon yan? Sino mananagot dyan? Di ba? Oo. Opo. Pinapatunog ni KDR na dahil nabasa yung maging handa ng pagsagot, ito ika yan. Huwag kang mag-alala, sagot kita. Di ba? Opo. Parang halimbawa, Brad Edwin, nagkayayaan ang magbabarkada, magkakainan. O sino ba sasagot nitong ating rito? Di ba ganon? Expenses, opo, yung bill. Ayun, doon kaagad ako nakatunog, Brad Edwin, kung papaano ni KDR ititwist yung talata para pumabor doon sa nasa isip niya. Ganun po ba, Brother Willie? Na-checkmate nyo agad? Oo, naramdaman ko kaagad kung bakit ito yung ni KDR. Pero pakibasa mo muna si Mr. Vegeta, yung kanyang comment, Brad Edwin. Sige po. Para po sa akin, nagpapakilala si KDR na talagang wala siyang unawa sa Biblia. Sa kasamaang palad pa, inaasa niya na lang sa mga kapatiran yung sagot sa nagtatanong. Ayun, tama yung na yan ni Mr. Vegeta, yung kanyang comment na yan, na wala talagang unawa si KDR sa Biblia, kaya ang ginagawa na lang, sa kapatiran, inaasa yung sagot sa mga nagtatanong. Hindi lang doon sa mga nagtatanong, Brother Edwin, na ang inaasahan niyang sasagot yung mga miyembro, yung kapatiran. Opo. Ang aking natutunugan, Brad Edwin, hindi ba meron ngang air condition unit sa Apalit, Pampanga, doon sa kanilang chapel na anong sabi doon, Brother Edwin, yung air condition, di ba sira? Opo, kailangan daw po, Brother Willie, na pagtulong-tulungan yung 7 million para daw po yung aircon doon sa chapel maipagawa para sa kapakanan ng mga kapatid. Ngayon, lumalabas dyan sa unang Pedro 3:15,
sa ginagamit ni KDR na yung kanyang mga ini-inject diyan sa talata, lumalabas dapat itong mga miyembro ay nakahanda ng sagutin yung gastos diyan sa air condition sa sa chapel, Brother Edwin. Simpleng-simple, Brother Willie. Sagutin lahat ng mga kapatid yung mga pangangailangan. Oo, yung mga gastusin. Swabing-swabe, ah. Sabi ko, malusog ang utak ni KDR pagdating sa kalokohan. Pagdating sa pera talaga, eh. Oo. Di ba? Mataba utak ni KDR pagdating sa ganyan. Ayan. Sige, yung mga narito sa Facebook, YouTube, hindi ba pagka iintindihin mo lang yung ginagawa na yan ni KDR sa talata, yung paliwanag galing sa isip ni KDR Brad Edwin. Opo, ACJSIS po, Brother Willie. ACJSIS. Oo. Kasi ang ACJSIS, yung paliwanag galing sa isip nung nagbabasa. Tama po. Yung interpretasyon galing doon sa nagbabasa. ACJSIS, ipakita nga natin yon, yung meaning ng ACJSIS. Ayan. Para sa ating mga kasama sa ating programang ito. ACJSIS, pagka ang paliwanag galing sa isip noong nagbabasa. Exegesis naman, Brother Edwin, yan, unahin natin yung ACJSIS, an interpretation especially of Scripture that expresses the interpreter's own ideas, bias, or the like rather than the meaning of the text. Yan ang estilo na ginagamit ni KDR na natutunan niya kay Brad Eli. Na yung nabasang talata, ang paliwanag manggaling sa sariling interpretasyon, yung sariling pagkaunawa nung nagbabasa ng talata. Hindi dapat kasi ACJSIS dapat exegesis. Ano ba yung exegesis? Ito naman. Exegesis, critical explanation or interpretation of a text, especially of Scripture. Exegesis is digging into the Bible to discover its real meaning. Nabasa natin yung talata, Brother Edwin. Opo. Yung paliwanag, yung kahulugan, dapat manggaling din mismo sa binasa natin sa Biblia. Amen. Opo, para hindi maging ACJSIS, Brother Willie. Yes, kailangan mismo mo yung paliwanag, yung kahulugan, kuhanin natin sa nakasulat sa binasa natin. Amen. Amen po. Ang nangyayari itong si KDR, ayan, nagpapahanga doon sa mga utu-uto na mga fanatics. Pasensya na kayo kung yun ang salita ko nagamit, utu-uto. Kasi yun lang naman ang kayang utuin ni KDR, yung mga utu-uto. Yung mga hindi utu-uto, ayun nga, mga nag-exiters na, Brother Edwin. Naglayasan na po. Ayaw na magpa-uto no mga yon. Natauhan na po. Nagising na. Ngayon. Sabi ni KDR, eto yung pagsagot dyan. Parang ganito para maintindihan mo, Brad Rodel. Huwag kang mag-alala, Brad Rodel. Sagot kita. Ayun, sagot kita, Brother Edwin. Sabihin huwag ka na mag-alala, ako na bahala. Ganon, Brother Willie. Yan. Tapos sino ba ang may sagot? Sino ba sasagot ng lahat ng ito? Kung halimbawa kayo magkakainan na get together, sino ba ang sasagot doon sa lahat ng gastos doon sa get together, Brother Edwin? Sino ang taya, Brother Willie? Parang ganon. Parang yung sa June 12, di ba? Yung meron tayong ihahandang pansit dito para sa mga exiters, di ba?
Opo. Para maintindihan yon, sagot ko yun, Brother Edwin. Di ba? Opo. Walang gagastusin po yung mga dadalo, walang babayaran. Oo, kasi paninira yung ginawa sa akin nung isang, sabi, si Exeter, yun daw pansit, yun daw ibebenta ko raw yung Brother Edwin. Pagkakakitaan nyo daw po yung pansit na yung Brother Willie. Pangbenta yung pansit. Kaya yung ginamit natin na sagot ko yung pansit sa June 12, Brother Edwin. Opo. Kasi yung birthday ko na June 21, hindi na ako maghahanda doon. Sa June 12 na lang para meron tayong maipang saludar dito sa mga Exeters na mag-a-attend ng get together sa June 12, Brother Edwin. Tama, sagot ko po yung pansit na yan, Brother Willie. Oo. Si KDR, yun kangina ang dinidiinan niya sa video, Brother Edwin, na nakabasa ng sagot. Nagbigay siya ng mga ganong halimbawa. Napakamot ako ng ulo, Brother Edwin Bakit po? Walang kamalay-malay si Apostol Pedro na sa taong ito, ng 2025, yung sinabi niyang pagsagot dito, gagamitin ni KDR dun sa "Huwag kang mag-alala, sagot kita." Di ba, Brother Edwin? Opo. Yung salita ng Apostol Pedro, na kung si Apostol Pedro'y buhay sa panahong ito, 2025, Brother Edwin. Opo. At madidinig si KDR doon sa mga sinasabi niyang, Brother Rodel, sagot kita. Si Apostol Pedro, palagay ko mapapakabot din ng ulo. Baka malaglag sa upuan yung Brother Willie. Oo. Kasi nga, halata naman na si KDR, kaya niya pinipilit labuin. Yung maliwanag naman Brother Edwin, yung nakasulat dyan Pilit niyang nilalabo kasi meron siyang gustong iwasan. Opo, Brother Willie. Oo. Meron siyang gustong iwasan kasi, mga kapatid, mga ka-Bible study, noong si Brother Eli po, dahil ako yung matagal niyang nakasabang tagabasa, Brother Edwin. Opo. From 1994 hanggang 2006, yung kahit na siya nasa abroad na tagabasa pa rin ako ni Brother Eli. 12 years niya akong tagabasa Opo, mahigit isang dekada po pala, Brother Willie. Oo, at matagal-tagal din yun, At nakasama pa niya akong nagbabalangkas ng mga paksang aralin. Pati nga doon sa KNC, yung mga paksa sa pangkabataan, Brother Edwin. Opo. Noong araw sabi kasi ni Brad More, siya raw magpapahinga na sa pagbabalangkas ng mga teksto, pangkabataan. Napapagod na raw si Brad More Ang ginawa ni Brad Eli, tinawag ako, Brad Edwin. Opo, ano po ang sabi sa inyo ni Brother Eli? Brad Willie, si Brad More nagpasabi na sa akin na siya hihinto na sa pagbalangkas ng mga paksang aralin sa kabataan. Yung pang-KNC na yan. Ikaw magtuloy, Brother Edwin. Yun ang sabi sa akin ni Brad Eli. Ano po ang naging sagot niya, Brother Willie? Okay po. Ganun lang. Wala nang maraming usapan. Wala nang maraming kuskus balungos, Brother Willie. Oo, si Kamori kaagad sa akin nag-appear pa kami ng Kamori. High five kami ni Kamori nung magkita kami sa office ni Brad Eli Turnover na nun, Brother Willie. Ganun lang kabilis. Nung ipatawag ako ni Brad Eli, naroon din si Brad More, Brad Willie, sabi ni Brad More, siya magpapahinga na sa paggawa ng paksa sa kabataan, napapagod na raw itong matanda. Ikaw na bahalang magtuloy. Sige po, okay po. Tapos nag-appear pa kami ni Kamore, nag-high five kami. Ibig sabihin, ako na bahala. At yun nga, ang nangyari, Brad Edwin, ako na yung talagang nagbabalangkas ng mga paksang aralin para sa KMC, para sa mga kabataan sa iglesia, Brad Edwin. Sagot mo na, Brad Willie, yung paggawa ng paksa para sa mga KNC. Oo, ako na ang nananagot doon, Brad Edwin. Oo, at ngayon,
Kaya ako naalala yan, yung KNC, Brother Edwin. Nung isang gabi, meron ako napakinggang tinalakay sila Brother Logix, Brother Elias, ano? Opo. Yung tungkol sa bawa, yung mga magulang closet na, exiters na, paano yung mga anak nila? Aaten pa ba ng KNC, Brother Edwin? Opo, yun nga po yung kailang tanong na walang sagot na naiwan, Brother Willie. Nung isang gabi yun gusto ko sanang pumasok, hindi na ako nakapasok. Pero nag-comment na lang ako. Ang sabi ko na lang, ganito yan. Kayo pala exiter na. Hindi na kayo naniniwala sa mga tinuturo sa MCGI. Para kay ano pa? Na yung inyong mga anak papuntahin nyo pa sa KNC, padalawin pa sa KNC. Di ba, Brad Edwin? Opo. Wala na pong sense para yung mga anak padalawin pa dahil kayo nga mismo mga magulang nag-exit na. Oo, hindi na kayo naniniwala na yung tagapagturo doon sugo ng Diyos, na yun na nagtuturo ng mabuting aral. Tapos ang inyong mga anak na nasa inyong puder, mga minors pa, di ba? Opo. Hahayaan nyo pang dumalo, magpatuloy doon sa KNC. Sabi ko, ang unang may tungkulin na magturo sa mga bata, sa ating mga anak, tayong mga magulang. Brother Edwin. Opo. Efeso 6:4, Kawikaan 22:6. Tandaan natin yun. Tayong mga magulang ang unang teacher. Ang ating tahanan ng unang eskwelahan. Amen. Amen po. Yung mga nandiyan sa Facebook, nasa YouTube, marinig nyo yung stand ni Brother Willie. Kahit naman sa eskwelahan di sa mga pinapasukan ng ating mga anak. Di ba talagang yung teacher nila, yung eskwelahan, pangalawa lang yun. Pangalawang tagapagturo lang yung teacher. Pangalawang tahanan lang yung eskwelahan. Ang unang paaralan, ang ating mga tahanan. Ang unang tagapagturo, tayong mga magulang. Amen. Tama po. Wag nating iasa yung ating mga anak tuturuan ng mga nasa MCGI, yung mga dumidestino sa KNC. Paano na lang kako kung ang mangyari, Brad Edwin, kagaya nung nabalitaan ko, may manyak na destinong manggagawa. Minanyak yung batang babae. Opo. So lumalabas, Brother Willie, hindi pala safe yung ating Hindi mga safe. anak. Hindi safe. Kaya sabi ko, kung mahal natin ang ating mga anak, exit na tayo sa MCGI, hindi na dapat silang hayaan na sila'y aatin pa ron. Na sila alam nyo ang kayang gawin ng mga nandyan, mang brainwash, manlaso ng isip. Bibigyan nyo pa ba ng pagkakataon yung mga nasa MCGI na ang kaisipan ng inyong mga anak ay lasunin? Turuan ang inyong mga anak na magrebelde sa inyo? Na kayo lapastanganin bilang mga magulang? May turo si Brad Eli, di ba, Brad Edwin, na kahit mawalan ng magulang, wag lang mawalan ng Kristo. Tama po. Totoo po yan. Kaya nung nakikinig ako sa programa kagabi, kala Brother Logix, Brother Elios, gusto ko sanang makapasok kaso wala nang ang pagkakataon. Pero kahit papaano nag-iwan ako ng komento ron. Sana nabasa noong mga iba. O kaya naman ngayon, siningit ko, Brother Edwin, na gano'n ang stand ko dyan. Brother Edwin. Opo, mainam po, Brother Willie, na touch nyo po yan para yung pong mga kasama, mga tagapanood natin, tagapakinig ngayong gabi, na gano'n din po ang kanilang tanong. At least meron po silang guide na kung paano gagawin nila sa kanilang mga anak, Brother Willie. Ako kasi, Brother Edwin, mga ka-Bible study, bilang tatay, alam ko ang nangyari sa aking dalawang anak, kina Elaine at Limuel. Sila po'y binrainwash ng MCGI. Tinaniman ng galit para magalit sa akin, yung aking dalawang anak, Brother Edwin. Opo, kinontrol po ang isip, hinawakan ang isip, Brother Willie. Nilaso ng pag-iisip. At yun ang ayaw kong mangyari, Brad Edwin. Masundan pa yung gano'n na tayong mga magulang magiging todo pasa. Hayaan pa natin yung ating mga anak, tayo exiter na.
tayo closet nga hahayaan pa nating mag-attend yung ating mga KNC, yung ating mga anak sa pagsamba doon sa MCGI. Alam ko hindi na KNC ang tawag MCGI Kids na Brother Edwin Binago na po ba? Binago na. May nakarating sa aking info, hindi na KNC, MCGI Kids. Oo. Opo. Gusto ko lang inform na noong ako'y nasa MCGI pa, ilang pangyayari na yung nakarating sa akin na merong destinong manggagawa, lalaki sa KNC, maganda yung bata, Brother Edwin Opo. Ayun, namulesta yung batang babae. Ano po ang ginawa ng pangasiwaan dyan, Brother Willie? Napalitaan ko na sinuspindi yung manggagawa. Yung manggagawa. Pero Brother Willie, lumalabas niyan, yung palang mga bata dyan sa loob ng MCGI, hindi safe. Walang kasiguraduhang sila iligtas kahit sila nasa loob ng MCGI. Paano naman magiging safe meron kang palakol na ilulusot, Brother Edwin? Yun nga po, Brother Willie, isa pa yan. Naalala mo yung merong napalakol ang ulo, di ba? Opo, nailusot po yung palakol doon sa gate. Yun ang sinasabi natin. Kaya ako bilang magulang, ang aking posisyon, ano na tayo exiter na, kasama nating i-exit yung ating mga anak. Di ba? Tama po. Ganon talaga ang dapat. Wag na nating isugal pa yung ating mga anak na sila padaluhin pa sa KNC na yan, MCGI Kids. Tapos pag uwi ng bahay, saka natin ngayon aayusin ang kanilang pag-iisip. Saka natin ngayon sila tuturuan na mali yan, hindi ganito yan, ganyan. Kumbaga, Brother Edwin, sana kayo matuto na sa nangyari sa akin. Opo. Kung ako lang, Brother Edwin, ay nabigyan ng pagkakataon na yung aking mga anak ay hindi mapalayo sa akin, hindi mailayo ng kanilang nanay, madala sa abroad. Opo. Hindi ko papayagan na yung aking mga anak magpatuloy pa dyan sa pagdalo. Ang hinayaan ko lang si Jane nung panahon na yun. Kasi diplomasya yung ginagamit ko kay Jane, Brother Edwin. Opo, para lang po walang pagtatalo, walang pagdidiskusyon, ganyan na lang po ang inyong binigay na in-offer kay Jane. Oo, yung mga anak ko naman nung panahon na yun, 5 and 3, hindi ko pa pinoproblema yung KNC riyan, di ba? Tsaka wala pa pong malay yung mga bata na yung Brother Willie that time. Pero kung talagang ang nangyari yung mga bata lumalaki sa tabi ko at ako exiter na, hindi ko na padadaluhin dun sa KNC. Brother Edwin. Alam mo nang mali tapos yung mga anak ko pagpapatuloyin mo pa doon sa mali, di ba, Brother Willie? Yes. Yun, Brother Edwin para at least yung ating napakinggang programa nung isang gabi dito sa programa natin meron naman silang marinig na direct to the point na sagot. Yan po, get it straight, Brother Willie. Ngayon, balikan na natin itong si KDR, Brother Edwin, yung kanyang ginawang panlalabo sa unang Pedro 3:15. Si KDR parang pusit, Brother Edwin. Opo, magaling lumabo, Brother Willie. Ganun ang pusit yung magbubuga ng tinta para labuin yung tubig, Brother Edwin. Opo. Ngayon, eto naman ang ating magiging pagsagot. Sabi ni KDR, Brother Edwin, wala daw mababasa na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na magtatanong sa inyo, Brother Edwin. Opo, wala daw pong tanong na nakalagay doon kundi katwiran, Brother Willie. Ang sabi, humihingi sa inyo ng katwiran. Hindi sinabing magtatanong sa inyo, Brother Edwin. Opo, yun po yung kanyang paikot, Brother Willie. Yan ang problema kay KDR. Yan ang problema sa mga, pati kay Brad Josel na nadidismaya ako, Brother Edwin Opo, ang buhok ni Brother Josel, mas lamang na po yung noo kaysa doon sa buhok pero napasusunod pa rin ni KDR sa mali
Ayun nga, kaya ako dismayado kay Brother Josel dahil yan nga yung unang manggagawang pinadala ni Brad Eli sa atin sa lokal ng Sabang, di ba? Opo, ako din, hanga din kay Brother Jose nung araw, Brother Willie, dahil talentado, siya na ako gumigitara, siya pa siya pa destino, siya pa lahat siya. Oo, lahat. Tapos ano siya, matyaga, di ba? Matyaga. At saka mahusay magsalita, Brother Willie, talagang may kaamuan yung kanyang pagsasalita. Oo, at sa kanya rin ako humati nung araw, nag-uumpisa ako magmanggagawa. Sa kanya ako humahati kay Brad Josel, pero ngayon pag napanood ko, napapakamot na lang din ako ng ulo, Brother Edwin. Lalo na, Brother Willie, yung halukay ube niya, talagang madidismayak eh. Oo, yung halukay ube, nakakawala ng respeto. Kaya nga po. O ngayon, ito mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Nung sabihin ni KDR na wala naman diyang nakasulat na magtatanong sa inyo, sabi ko, yan ang problema kay KDR sa mga kasama, magkakasama sila doon. Padalos-dalos sila ng bitaw ng salita. Brother Edwin. Opo. Tiniyak ni KDR na walang mababasang diyan sa unang Pedro 3:15 na magtatanong. Kung mabasa ko, maraming talata, Brother Edwin, maraming salin. Nakasulat magtatanong. Kasi, let me remind you, mga ka-Bible study, yung Bibliang Tagalog, salin lang yan, salin. Opo. Mas nauna pang salin, yung English, Brother Edwin. Opo, kaysa sa Tagalog po, Brother Willie. Opo, yung Tagalog, 1905. Nasalin yung Tagalog. Opo. Ang King James Version, 1611, Brother Edwin. So, mas nauna po yung King James Version, Brother Willie. Yes. Pag binasa mo yung King James Version, 1 Peter 3:15, babasahin ko po. Mga kapatid, mga ka-Bible study, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear. Tayo naman po yung nakakaintindi ng English kahit kapiraso, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, madali naman pong intindihin itong nakasulat dito sa King James Version, Brother Willie. 1611. Sabi rito and be ready always to give an answer to every man that asketh you. Pag tinagalog yung ask, di ba nagtatanong yan? Opo. KDR, sabi mo, walang mababasa dyan sa unang Pedro 3:15 na salitang magtatanong. Sa Tagalog na salin, wala kang nabasa. Pero pag pumunta ka sa English, Brother Edwin, mababasa. Amen. Amen. Maliwanag na maliwanag po. Yung mga nandyan sa MCGI, meron pa bang rason para manatili sa MCGI? Brother Edwin? Wala na pong rason. Yung kanilang sinasabi nung araw, may rason para magpatuloy. May rason para magpatuloy. Dapat po ang ating sabihin na may rason para mag-exit. May rason para layasan. Ayan, 1611, King James Version, nabasa po natin na yung sinabi po rito, yung pagtatanong. Yung salin po sa English, King James Version yan. Ngayon, sa ibang translation, magbasa pa tayo, Brother Edwin. Sige po, Brother Willie. Ito po yung BBE, Basic Bible English. But give honor to Christ in your hearts as your Lord. And be ready at any time when you are questioned about the hope which is in you to give an answer
in the fear of the Lord and without pride. Ayan, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. BBE, translation. Ang nakasulat naman when you are questioned. Di ito'y tinatanong, Brother Edwin, di ba? Tama po. Nakakailan na tayo salin? Ha? Dalawa na po. Dalawa na. Napatunayan natin na mayroong salitang magtatanong. May pagtatanong dyan sa unang Pedro 3:15. Kay KDR, wala daw mababasa. Wala daw pong mababasang magtatanong, Brother Willie, kundi alam mo kung diskusyon, kung debate, at ang taya putulan ng leeg, Brother Edwin. Tagpas na leeg ni KDR, Brother Willie. Matagal ng putulang leeg dito si KDR. Kung may guts lang siya na sabihin yung kagaya nung kay Brad Eli nung araw, papuputol ako ng leeg. Pag napatunayan mong mali, pag may nabasa ka, putol ang leeg ko, di ba? Ganun si Brad Eli nung araw, maninig KDR ang leeg niya, Brad Edwin. Opo. Ay, matagal ng putol. Matagal ng pugot siya, Brother Willie. Tingnan mo, sa English version, nakabasa tayo, 2 salin, Opo. Na talagang mayroong pagtatanong dyan. May magtatanong talaga. Ngayon, isa pang salin sa English, basahin natin. Ito naman po sa Easy English Bible. Instead, always remember that only Christ is your Lord. And always let Him rule you deep inside yourselves. People may ask you to explain why you hope certainly for good things because of Christ. Always be ready to answer anyone who asks you that. Ayan, Brother Edwin. Hindi kailangan ipaliwanag ng eksperto sa English, Kaya nga po. Brother Willie, ang sa akin naman, nandun naman si Sis Luz. Diba? Bakit hindi nagbuklat ng English Bible itong si Sis Luz para itong si Kuya matulungan niya na baka hindi naintindihan ni Kuya sa English, di siya man lang matulungan niya si Kuya, di ba? Si Sister Luz kasi, Brother Edwin, ang pagkakaalam ko, hindi na rin tagabasa ngayon in-exit na rin. Oo, nakatabi na si Sister Luz at ang alam ko kay Sister Luz, vlogger na lang, vlogger. Opo, nakikita ko nga po yung kanyang mga herbal plants na thermal medicine ng kanyang binablog. Oo, kaya si Sister Luz lumalabas, alaan na rin papel na ginagampanan sa MCGI. Ganun po ba? Bagay, si Brother Josel, nakakaintindi naman siya ng English. Bakit dami niyang kasama doon? Hindi man lang nagbuklat ng ibang translation, Brother Will. Yes, oo. Dapat noong madidigila si KDR na nagbitaw ng ganung salita, wala raw mababasa sa unang Pedro 3:15 na magtatanong, dapat meron man lang nagbigay ng note. Kuya, sa English po may mababasa. At para siya makabawi ng oras na yun, Brad Edwin, yung mahabol niya yung nasabi niya, di ba? Opo, kumbaga sa Brother Willie, mahabol pa yung kanyang sinabi na walang tanong na mababasa doon sa unang Pedro 3:15, Brother Willie. Ngayon, mga English translation ng ating binasa, Brother Edwin, Opo. Babasa naman ako sa Tagalog. Kanina po sa English, ngayon naman sa Tagalog. Sige po, Brother Willie. Inuna ko lang yung English kasi mas nauna nga ang pagkakasalin ng Bible sa English. Kasi mula sa Hebreo saka sa Griego, sinali na sa wikang English, Brother Edwin. Opo. Tapos, pagdating ng 1905 na yan, yung Bibliang Tagalog naman natin. Opo. Ngayon, meron mga salin sa Bibliang Tagalog, Brother Edwin. Eto, ganap na buhay Biblia na salin. Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon.
Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Brother Edwin, ayan, no, Tagalog na salin na binabasa natin. Opo. Nakasulat yung salitang magtatanong. Opo, maliwanag na maliwanag, Brother Willie. Maliwanag pa po rin sa katanghalian tapat. Baka sa sobrang liwanag nasilaw na, Brother Edwin, at kaya hindi nakita. Kaya nga po. Ayan, mga kapatid, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Binasa ko po kanina sa mga salin sa English o ngayon po sa salin sa Tagalog. Yan ang patunay na talagang si KDR walang karunungan sa Biblia. Walang unawa sa salita ng Diyos, Brother Edwin. Tama po. Kumbaga sa Brother Willie, napaka-basic nito, Brother Willie. Kaya pala, Brad Edwin, nang yan hamunin ko magpatunay nung araw, buhay pa si Brad Eli. Natatandaan mo yon sa pasalamat? Opo. Di ba? Araw ng pasalamat, tumayo ako sa stage. Tumayo din ang lahat ng mga MIC. Lahat sila. Pinagtatanggol si KDR nung panahon na yon. Ako, ang aking stand, sabi ko, handa akong yumuko, handa akong magpaturo, handa akong magpaakay kay KDR. Patunayan lang niya, meron siyang karunungan at unawa sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Yan, Brother Edwin, ang aking dare nung panahon na yon. Opo, hindi man lang kumibo nung Brother Will. Wala man lang siyang nihay, hindi man lang kumibo nung Brother Will. Nung panahon ako'y nagsasalita sa entablado, si KDR nasa abroad, Brother Edwin. Bumibili ng generator. Inutusan ni Brother Eling bumili ng generator. Kadaming mauutusan Pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan, tagabili lang ng generator. Halatang halata naman na kung nakaset na ako isasalang sa pasalamat, Brother Edwin, ako gigisahin, di ba? Opo. Talagang kailangan si KDR nasa abroad noong araw ng pasalamat na yon. Pero Brother Willie, nung after nyo pong sabihin niya, meron pong pasabi sa inyo na nabawiin niyo daw po yung sinabi niyo na yun, di ba, Brother Willie? Oo. Nag-text agad si Brad Eli kay Jane at pinabasa sa akin yung text message si Brad Eli. Sabi ni Brad Eli kay Jane, sabihin mo kay Brad Willie, bawiin niya yung kanyang kondisyon na yan. Tanongin natin itong mga nasa Facebook, nasa YouTube, kung natatandaan nila araw ng pasalamat, Brother Edwin, ako'y tumayo sa pasalamat. Hinarap ko lahat ng mga MIC na yan, mga KNP na yan. Bawat isa nangindigan na si KDR talagang karapat-dapat na maging pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan. Vice Presiding Minister pa ang title ng panahon na yun ako naman sabi ko, walang problema sa akin. Magpapaakay ako dyan, turo ako dyan, magpapasakop ako dyan. Patunayan lang niya na mayroon siyang karunungan. May unawa siya sa Biblia, Brother Edwin. Ang masakit ng Brother Willie, meron ka pang talatang ginamit, di ba? Inilabas sa talata. Oo, kaya lahat talaga nagulat noong labasan ko ng talata ngayon, sa ibang pagkakataon ko na, Brother Edwin, lilitaw yung talata na yan. Opo. Ang punto lang natin dito, si KDR walang ingat sa pagsasalita. Opo. Nagbitaw ng salita, nandiyan ang video, ngayon, sige, yung video ni KDR, saka yung video kong ito, binibigyan ko ng pahintulot yung mga gumagamit ang aking video, Brother Edwin. Opo. Meron kasing mga YouTube channel na yung aking mga videos napupunta roon sa kanilang mga YouTube channel. Hindi na nagpaalam sa akin Brother Edwin. Opo, without permission po. Oo, ngayon nagbibigay ako ng pahintulot. Yung video ni KDR, saka yung video kong ito, pagtabihin ninyo. Sabi ni KDR, walang mababasa
sa unang Pedro 3:15 na salitang magtatanong. Yan binasa ko na sa English, binasa ko pa sa Tagalog Ang daming mababasa, Brother Edwin, di ba? Opo, baka meron ka pang babasahin, Brother Willie, dagdagan pa natin. Oo, ito pa, isa pang salin po sa Tagalog. Ito naman. Sa Tagalog Unlocked Bible, Sa halip, ibukod tangi ninyo ang Panginoong Kristo sa inyong mga puso bilang banal. Lagi kayong maging handa na sagutin ang bawat nagtatanong sa inyo kung bakit meron kayong pagtitiwala sa Diyos. Gawin ninyo ito ng may kahinahunan at paggalang. Ayan, Brother Edwin, isa pang salin sa Bibliang Tagalog. Opo, mababasa yung salitang nagtatanong. Opo, dito Brother Willie, hindi handa si KDR. Oo. Yung lagi kayong maging handa na sagutin ang bawat nagtatanong sa inyo. Doon siya hindi handa, Brother Willie. Oo, kasi nga, paano nga yang si KDR? Malalaman yung mga iba't ibang salin ng Biblia para dyan sa salitang pagtatanong, nagtatanong. Pag pinag-aralan mo si KDR, yung maraming oras, saan ba ginugugol ni KDR? Hindi naman sa pagbabasa ng Biblia, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, sa pagmumotor, sa pamamasyal. Oo. Pagmumotorsiklo, yung kanyang pamamasyal, yung kanyang pag-iikot-ikot sa mga kampo ng mga pulis at ng mga sundalo. Di ba? Yan ang mga, dyan ginugugol ni KDR yung mga oras niya, di ba? Opo, kaya wala na siyang time magbasa ng Biblia, Brother Willie. Oo, tapos ang time ni KDR pag nagbibilang na nung mga perang pumapasok sa iglesia. Yung Yan mga po. nakokolekta, Brother Edwin. Naroon ng maraming oras. Opo, doon siya nakapokus Oo, hindi binibigyan ni KDR ng oras basahin ng Biblia. Alam nyo, Brother Edwin, nung araw pa, kita ko si KDR, yung Biblia niya hindi talaga binubuklat. Hahawa ka lang ni KDR ang kanyang Biblia pag didistino na ng linggo, Brother Edwin. Doon lang. Doon na siya may time, Brother Willie. Oo, doon lang. Magbabasa yan ng Bible pagka siya didistino ng araw ng linggo, doon pa sa mga air condition na lokal. Diyan sa Pasay, sa Makati, at diyan sa Prisco, Brother Edwin, sa Quezon, sa Muñoz. Diyan lang umiikot-ikot si KDR nung siya'y dumidistino pa bilang manggagawa. Doon po sa mga air condition na lokal, Brother Willie. Oo. Kaya, hahanapin mo diyan kay KDR? Kaya, di ba, sinabing sira yung air condition sa apalit, di ba? Opo. Hindi kasi sanay si KDR na siya hindi di air condition ang didistinuhan Opo, hindi sanay na pinagpapawisan yan, Brother Willie. Tingnan mo naman ang suot, patong-patong. Di ba, Brother Edwin? Opo, kahit na hindi umuulan, naka-jacket, Brother Willie. Nung minsan pinakita yung video na ano ba problema doon sa kwelyo at hindi ba tapos ayusin yung kwelyo, Brother Edwin? Hindi ko nga rin po malaman bakit napakakaprasong tela yung kwelyo, hindi ang tagal ayusin. Oo, inaayos nung lengleng, di ba, nung kanyang yung kanyang asawa, di ba? Opo, nagpapabebe yung Brother Willie. Nagpapabebe. Ngayon, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung sabi ni KDR na lagi kayong handa ng pagsagot, iniiwan niya sa mga miyembro, sa mga tinuturuan yung Brother Edwin Opo, iniiwas niya sarili niya doon, Brother Willie, na hindi daw siya kasama doon. Ay, mali, Brother Edwin. Mali. Kasi, paanong sasabihin nyo na walang binabago si KDR sa mga turo, paliwanag ni Brad Eli? Kaya nga ayaw nyong i-play Tinago nyo na yung ibang mga video si Brad Eli. Kasi, pag hahalukayin, Brad Edwin, yung mga video si Brad Eli, kung si Mel, may guts lang para ilitaw yung video ni Brad Eli. Natatandaan ko pa kung paano bigyang paliwanag ni Brad Eli yung talatang ito, Brad Edwin
Paano po ba ang paliwanag dyan ni Brother Eddie, Brother Willie? Sabi ni Brad Eli, ganito yan, Brad Willie, kung yung mga miyembro ay may obligasyon na pagka may magtatanong, dapat laging handang sumagot, kung yung mga miyembrong tinuturuan, lalo na may obligasyong maging handa sa pagsagot, yung tagapagturo, Brother Edwin. Dapat naman po talaga ganun, Brother Willie. Ganon ang logic doon. Ha? Yun ang tinuro sa akin ni Brad Eli. O, kita niyo si Brad Eli. Nababanggit ko na tinuro sa akin ni Brad Eli yun. Kasi totoo naman, Brad Edwin. Opo. Oo, pero alam ko rin sabihin, si Brad Eli, yung mga paliwanag niya sa mga talatang binabasa, karamihan galing sa kanyang sariling isip. Opo, yung paliwanag kinukuha sa isip ni Brother Eli. ACGS ang ginagawa ni Brad Eli. Patas ako kay Brad Eli, patas. Kaya kong purihin si Brad Eli, kaya ko ring sabihin yung kanyang mga mali, Brother Edwin. Opo, talagang iyan si KDR, Brother Willie. Napansin ko, matigas ang ulo eh. Lahat na sinasabi ni Brother Eli, sinusuway eh. Ay, paano nga magka-frequency? Di ba? Paano magka-frequency? Si Brad Eli, noong nabubuhay pa, laging gustong may tanungan portion Brad Edwin Opo. Oo, talagang pasalamat, 2 oras, 3 oras, nagpapatanong si Brad Eli, di ba? Opo, ang kainaman lang Brother Willie kay Brother Eli, kahit na mali yung kanya sinasagot, nagpapatanong pa rin. Oo. Oo, kumbaga, kahit mali-mali ang mga sinasagot, nagpapatanong pa rin, di ba? At least nagpapatanong. Yes, at least may tanungan portion, Brother Willie. Oo. Kasi si Brad Eli, ginagamit din naman yung tanungan portion na yon, lalo pagkapasalamat, para mapaubos yung binebentang mga paninda sa pasalamatan, Brad Edwin. Wasting time, Brother Willie. Lamang, wasting time. Oo. Gamit ni Brad Eli yung tanungan portion na yon para libangin yung mga miyembro at magutom sila at bumili sila ng mga pagkain doon sa pasalamatan. Para ma-sold out yung lugaw, Brother Willie. Yes, para mapaubos yung lugaw. Ngayon, Brother Edwin, ganito yan. Si KDR, umamin na lang siya, Brother Edwin, para matapos na to. Yun ang mahirap sa kanya, umamin no? Ay, naku, Brother Willie, mahirap gawin ni KDR yan. Aminin na lang ni KDR, wala siyang kakayahan para sumagot sa mga tanong. Opo, para wala nang maraming usapan. Para hindi na rin siya paghanapan, di ba? Opo. Umamin na lang siya na wala siyang karunungan, wala siyang unawa, wala siyang kakayahan para ang mga salita ng Diyos ay maipangaral sa mga tao at para siya sumagot sa mga tanong ng mga tao, Brother Edwin. Para matapos na lang yan. Tama po. Dapat po, Brother Willie, sabihin niya sa mga kapatid, dapat kayo laging handa na sumagot sa mga tanong dahil ako talagang hindi nyo maaasahan pagdating sa ganyan. Brother Willie. Talagang nakikita ko, magpupulasan na. Talagang marami na talaga mag-e-exit. At talagang tuloy-tuloy na yung mass exodus pagka ginawa ni KDR yan. Kasi Brother Willie, ang suma total, ganun din. Hindi ayaw lang niyang letrahan ng diretso, di ba? Kumbaga, nagpapaligoy-ligoy pa si KDR. Yes. Maligoy lang siya, di ba? Pero kung umamin siya na, mga kapatid, kaya po nawala na po ang Bible exposition. Kasi po, hindi ko hukayang mangaral ng mga salita ng Diyos. At hindi ko hukayang sumagot sa mga itatanong ng mga magtatanong, Brad Edwin. Opo, kaya kung hindi man po kayo maghanda, lalo ako hindi ako handa. Kaya bahala na po kayo sa mga tanong nyo. Kasi nung araw, Brad Edwin, nung nabubuhay pa si Brad Eli, may tanong ka, o sige, punta tayo sa apalit. Sasagutin ng kapatid na Eli. Di ba? Nung araw, ganoon sila. Opo, halimbawa, meron kang bisita, Brother Willie, na maraming tanong. May tanong tungkol sa pananampalataya, sa Biblia. Hindi yung masagot. Ang gagawin mo, kapatid, pinakamaganda, sumama ka sa apalit at sasagutin ka ni Brother Eli.
Oo, talagang kinukumpurmismo na si Brad Eli sa apalit. Lahat ng tanong nyo, sasagutin ng kapatid ni Eli. Di ba? Kahit wala kang go signal kay Brother Eli. At si Brother Eli naman, nakahanda anytime, Brother Willie. Oo. Tapos si Brad Josel nung araw sa programa, anything under the sun, no holds barred. Lahat ng inyong tanong, sasagutin ni Brother Eli. Yun ang Brother Josel nung araw, Brother Edwin. Opo, ganyan na kanyang pinagmamalaki nung araw, Brother Willie. Oo, eto na nangyari. Nawala si Brad Eli, pumanaw na siya. Ha? Ayun, kasabay na pumanaw yung Bible exposition, Brother Edwin. Oo, ang sinasabi ngayon ni Brother Joseph, lahat ng tanong, bahala kayo dyan. At pagka magtatanong ka, ibang diwa at auto-block kaagad, Brother Edwin. Oo, Brother Willie, pagka medyo hindi pa maganda dating ng tanong mo, baka auto-tiwalag pa abutin mo. Oo. Ito, Brother Edwin, ang atin lang nakikita. Umamin na lang si KDR na talagang hindi niya kaya na mag-Bible exposition, hindi niya kaya yung question and answer, yung siya sasagot sa mga tanong. Sa June 12, Brother Edwin, nag-request ang mga exeter. Opo. Sabi ng mga exeter, Brad Willie, pwede bang magkaroon ng question and answer sa ating get-together? Pwede, sabi ko, sige. May tanong kayo, i-ready nyo. Para pagpunta nyo rito, di pag-usapan natin. Yan, Brother Edwin, maraming dyan, interesado. Opo, kaya marami pong aaten sa June 12, Brother Willie. Oo, kasi nami-miss na raw nila yung yung ganon na merong pagtatanong at merong sasagot sa mga itatanong nila. O ngayon, Brother Edwin, ito pa. Si KDR, kaya siya nag-isip na debate na walang kibuan, Brother Edwin. Opo. Di ba may ganung pagtuturo si KDR na higher form of debate, yung wala ng kibuan, dadaanin na lang sa good works, di ba? Opo, Brother Willie. Ito kasi, Brother Edwin, pag talaga sa Biblia tayo nagbatay, ang debate, meron niyang cross-examination ginagawa Opo, may palitan ng tanungan niya, Brother Willie. Sa pagkakaalam ko po. Oo, talagang pag binasa natin ng Biblia, mga kapatid, mga ka-Bible study, nagpahayag ka sa debate. Yung stand mo. After ng stand mo, eto na yung pagtatanong. Babasahin ko po. Sa Kawikaan 18:17, magandang balita, Biblia. Ang unang pahayag ay inaakalang tama. Hanggat hindi naririnig, tanong ng kabila. Ayan, Brother Edwin. Yan nga po, maliwanag. Oo, yan ang cross-examination sa debate. Nagsalita. Ikaw unang tumindig. Nagpahayag ka. Opo. Lahat ng sinabi mo, Brad Edwin, eto na ngayon, yung kadebate mo. Tatanungin ka ngayon sa mga pinahayag mo. Opo. Doon mapapatunayan kung tama, totoo yung mga pinahayag mo, Brother Edwin. Opo, yun sa cross-examination na tinatawag, Brother Willie. Yan ang iniiwasan ni KDR, Brother Edwin. Yan ang iniiwasan niya. Yung pagka nagka-debate, nagka-diskusyon, yung mga sinasabi niya, kagaya niyan, wala siyang ingat. Brother Rodel, wala namang mababasa sa unang Pedro 3:15 na salitang magtatanong. Diba? Sa debate, Brother Edwin, tapos agad yun. Tapos agad si KDR doon. Tapos agad ang boxing ng Brother Willie. Halimbawa, nagsalita siya at ako kausap niya. KDR, sinabi mo sa unang Pedro 3:15 na walang mababasang salitang magtatanong dyan. Sinabi mo ba yan o hindi? Pag sinabi niya, sinabi ko. Ngayon, kung mabasa ko sa unang Pedro 3:15, yung salitang magtatanong o aaminin mo na ikaw ay dinadaya mo ang mga nakikinig. Tapos na usapan. Ako, Brother Willie, pagpapawisan lang kasi laki ng bilo-bilo yun. Yon ang kinatatakutan ni KDR na abutin niya, Brother Edwin. Tama po. Lalo, naturuan ni Brad Eli galing sa samahan, di ba?
Alam kung paano gagamitin yung mga pamamaraan ni Brad Eli sa debate. Opo. Yun ang problema. Noong panahon nakikipagdebate si Brad Eli, nandiyan naman ang mga videos Brad Edwin Opo. Hindi naman si KDR ang katabi sa mesa Hindi naman si KDR ang nag-aabot ng Bible sa oras ng debate, ng diskusyon ni Brad Eli At saka hindi mo makikita si KDR doon sa paligid ng debate, Brother Will. Wala. Si KDR nasa sulok-sulok lang yun. Sulok-sulok pag debate, nangangantyaw-ngantyaw lang. Oo. Pagka yung mga videos ng debate, diskusyon, papanoorin ng mga miyembro, makita nila kung sino ang katabi ni Brad Eli. Nag-aabot ng Biblia, mga babasahing talata sa debate, sa diskusyon. Si Brad Eli, pagka debate, diskusyon, hindi na problema yung talatang babasahin, Brad Edwin Opo, basta inabot nyo sa kanya, alam na kung saan babasahin na lang po niya. Oo, inaabot ko na lang. Automatic na yon. Automatic. Kaya nga nagugulat yung mga pastor na nakaka-debate ni Brad Eli nung araw Nagugulat sa aming dalaw Opo. Dahil nakikita, hindi kami nag-uusap. Abot lang ako ng abot ng mga babasahing talata. Hindi kaya kayo magka-frequency, Brother Willie? Bakit na ang mga tao, Brad Edwin, ang magsabi kung yung salitang frequency, kanino talaga nakikita yon, Brother Edwin? Brother Willie, pwede ba bang ikwento sandali yung sinabi ni Mr. Rod Navarro nung siya nabubuhay pa? Pasalamat yon sa may Pasay, Cuneta Astrodome. Guest si Rod Navarro. Sabi ni Rod Navarro, siya raw ay hangang-hanga kay Brad Eli dahil kabisado ni Brother Eli ang Biblia. Di tuwa ang mga miyembro dahil pinupuri si Brad Eli ni Rod Navarro Di habang nagpapalakpakan yung mga miyembro, may sinabi pa si Mr. Rod Navarro. Ano po yun? Sabi ni Mr. Rod Navarro, pero mas hanga ako dito sa tagabasa ni Brad Eli, kay Brad Willie. Kasi si Brad Willie, kabisado niya si Brad Eli. Yun ang sinasabi. Oo, yun ang sabi ni Mr. Rod Navarro. Kung si Brad Eli, hinahangaan niya dahil kabisado ang Biblia, si Brad Willie, mas hinahangaan niya kasi si Brad Willie, ang kabisado si Brad Eli. Yan, Brother Willie. For the record lang po yan, Brother Willie, para for the near future, meron ng record na ganyan. At marami namang nakasaksi ng Brother Edwin. Hindi naman ako rito nagsasalita para magbuhat ng sariling bangko, Brother Edwin, di ba? Tama po. Ngayon, yun ang punto natin dito. Umami na lang si KDR para iti matapos na, para yung mga miyembro wag na rin mag-expect. Bawiin niya lahat yung sinabi ng mga MIC, mga kapatid. Binabawi ko na po yung lahat ng nasabi ng mga KNP na yan, MIC na yan, nung kamamatay-matay lang po ni Brad Eli. Hindi po totoo na magka-frequency kami. Hindi po totoo na mas nauunahan ko pa si Brad Eli na magpaliwanag ng talata. Yung mga sinabi nila, Brad Josel, Brad Mel na yan, pang-uuto lang po yun, mga kapatid. Kalokohan pong lahat yan at hindi po totoo yan. Yun na lang. Ituring nyo na lang pong isang masamang panaginip, isang bangungot ang lahat ng inyong narinig ngayon. Opo. Ituring nyo na lang po na kayo po nakapakinig ng plakang sira. At pati yung sinasabi po ng kapatid na Eli na pagka namatay na siya, lilipat ang karunungan sa akin, mga kapatid. Alam niya naman si Uncle, nag-uulyanin na. Opo. Si Uncle po ay nagbibiro lang nung panahon na yun, mga kapatid. Brother Edwin. Opo. Kailangan natin seryosohin ng oras. Mag-aalas 11 na pala. Opo, masarap ang ating usapan, kwentuhan, Brother Willie, pero lumalalim na po ang gabi. Kaya kailangan na natin magpaalam. Sige, Brother Edwin, at dasa yung pagkakataon para makapagpasalamat na rin sa ating mga kasama. Ayan po, sa lahat po ng ating nakasama ngayong gabi, dito po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie, maliwanag naman po yung ating tinalakay. Hindi po malabo. Kasi po yung video malabo. Kaya po, binigyan po natin ng paglilinaw ngayong gabi dito po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. I hope po ay maliwanag na po sa atin yan. I hope natuto po tayo ngayong gabi
na wag po tayo agad-agad maniniwala doon sa mga sinasabi ng mga tagapagturo. Kailangan matuto din po tayong magsaliksik gaya po ng mga taga-Berea. Sila po ay nagsasaliksik araw-araw para yung malaman ko yung pong sinasabi, totoo, tama. Ano po? Hanggang dito po mga kasama sa Facebook Live at YouTube Live. Salamat po sa inyong oras. Hanggang sa susunod po na ating programa ay magkita-kita po ulit tayo at magkasama-sama. Dito po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Magandang gabi po sa ating lahat. Back to you, Brother Willie. Ayan, at meron po tayong closing prayer ha, Brother Edwin. Mag-ready ka na para sa ating closing prayer. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat kay Brother Willie Santiago, kay Brother Edwin Santiago. Thank you po sa pagpapahintulot sa akin na ma-share itong inyong pagsagot dito sa kontrobersyal na unang Pedro 3:15 na binitawan ng kuya